3. People's stories and emotions speak louder than the numbers of data. Not really. We like to use organizing tools like schedules and lists. Yes. Even a small mistake can push you to doubt your abilities and knowledge. Yes. You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. No, you're not too interested in discussion about various interpretation of created works. Wala, magkatunog ng eskwelahan ng kuwan. Eskwelahan sikat-sikat. You're not too interested in discussions. Kaya mga nagpakatapos di ka nakita mo kawayan ulog. Hindi na mga basta-basta diyan. Leksyon yun na yun, tatay? Second chapter na? Hindi. Oh, dito? Oh, second chapter. Tibuok at lang manabaho, mababaho. Pero minsan, ang buhay kaya daw naman siya, na 24-hour perfume sa tibuok at daw manabaho. Need a long fast? Mabilis mag-loan sa Maya! Yes, dito. Kaibigan, alam mo ba na ikaw ay napakabalag ngayon sa oras na ito sa magang ikaw ay kasama namin?
na mag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ang programang ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman patungkol sa Diyos at kung sino siya sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Ubin, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. Aming dalangin ay patuloy na kayo ay pagpapalain ng ating Panginoon Diyos sapagkat siya ang may-ari, may handa, naghahanda siya na sa kanyang pagbabalik ay iuwi na tayo sa langit na bayan. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section sa YouTube. At patuloy na nagbabahagi at nalalaman namin sa ating nakakarating sa pagitan ng pag-like, pag-comment, at pag-share. At ganoon din sa mga nililino namin na nagsusulat sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin ang ating Panginoon Diyos sapagkat malapit nang darating ang ating Panginoon Jesus. At mga kasama natin dito sa studio ay ating mga tinirang ating Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Abel Del Rosario. Siya po ang ating pang-mission ministries. Kasama namin kayo, mga minamahal ng mga kapatid. Dahil nais namin na kayo ay makasama sa ating pagdalaw kay Robert Caldwell sa Australia by the year 2026. Ang gagawin lang po ninyo ay magbenta kayo ng 20 sets ng Bible story para kayo makapunta doon sa Australia. Ay natin i-review yung full remittance at dadalawin natin yung Ellen G. White na tahanan. Yan yung Abundi, tapos yung monumento ni Robert Caldwell na nauna sa ating bansang home na natumalo sa ating wala po siya ay walang Seventh-day Adventist dito sa Pilipinas. Then, malapit na naman po yung June 21, mag-distribute tayo ng second wave ng The Great Controversy at huwag niyo makalimutan na maging kabahagi kayo, mga kapatid, sa nagtatapos na gawain ng Panginoon. Alam natin na lahat ng mga tanda ng sanlibutan ay pawang natutupad na at lahat ay matutupad bago dumating ang ating Panginoon. Upang tayo ay makatutan natin sa langit ay kailangan natin maging kabahagi sa pagpapahayag ng kanyang banal na salita. Then, para maproteksyonan natin ang mga kabataan natin, mga kapatid, kailangan yung bigyan at regaluhan ng messages ng young people para mapangalagaan natin yung pagiging dalaga at binata nila at magkakaroon sila ng pamilyang masaya na ginabayan ng Diyos ang kanilang kaisipan sa pagpipili ng kanilang mapapangasawa. Ay siyempre, at kapag nakapangasawa na sila, ay siyempre ay kailangan natin malusog ang kanilang pangangatawan symmetrically, socially, spiritually, mentally, and ano pa bang iba't iba pang bahagi ng ating buhay. Kaya ang Health and Home ay flagship po ng ating bansa, ng Philippine Publishing House. Kailangan natin basahin ito sapagkat holistic po ang approach ng Health and Home. At ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating bagong Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Mission. Gusto kayo. Napakasaya. Ray at Pastor Abel dahil binigyan na naman tayo ng Panginoon Diyos ng pagkakataon upang pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa AWR mula rito sa Visayas, Luzon at Mindanao. Ganon din ang ating mga tagapanood sa ibang bansa. Ganon din si Brother Junard Bayog and family from Tagudtod, North Bugasong, Antique. Mula sa Antique, Pastor Ray at Pastor Abi, meron tayong mga nagsusubaybay sa ating mga series ng ating oras ng pag-aaral. Mga minamahal na mga kapatid, inyo pong i-share itong ating mga link upang sa ganun ay marami pang mga kapatid at mga tao na makikinabang sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagpatuloy, nais na kanyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos sa maraming banal,
sapagkat napakabuti niyo sa amin. Narito ang bawat isa na pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po ang ministeryo ng Banal na Espiritu ang bumuklog sa amin upang lalo namin maintindihan at may sakabuhay ng mga katagang ito at magbibigay sa amin ng kapanatagan, kapayapaan at pag-asa ng kaligtasan. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Tuwiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pangpitong paksa na pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na mga saligan ng propesiya. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Isaiah 6 verse 8, ito po ang sinasabi. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susubuin ko? At sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, subuin mo ako. Napakaganda, mga kapatid. Buuhin natin ang ating leksyon at tatalakayin natin sa magitan ng 3 punto lamang. Ang 3 punto ay magsisimula sa letter G. Ang una dito ay God's throne in heaven. Pangalawa ay God's throne on earth. Ang pangatlo ay God's throne in our hearts. Napakasimpleng ito na ating pag-aaralan. Una ay papaliwanag sa atin ni Pastor Abe kung ano ibig sabihin yung unang punto. God's throne in heaven. Pastor Abe, ano ibig sabihin? Yeah, papag-aralan natin at i-explore natin, mga kapatid, kung ano ang trono ng Diyos, na ito'y ipinapakita niya yung kanyang kapangyarihan at kakayanan, kung paano siya ay naging Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. At matatalakay din natin, gaya sa pagkabanggit mo, Pastor Ray, yung trono ng Diyos dito sa sanlibutan. Na ito naman ay ang kanyang unang trono ay nakita sa halamanan ng Eden at in-emphasize sa mamagitan ng arko ng tipan. And at the same time ay yung inaantay natin ang Zion, ang pinakadakilang trono ng Diyos. Na yun ay, ito yung hinihintay natin, itong hinaharap na trono na matatanggap natin. Ito yung pag-asa natin at pinakaasam-asam. Pero bago mangyari yun ay dapat yung trono ng Diyos ay maupo siya sa mga puso natin, sa ating mga isipan, upang tayo po ay mapangalagaan sa ating pong buhay. Ngayon, ang unang tatalakayin natin ay ang trono ng Diyos sa langit. So, ang trono ng Diyos sa langit, mga kapatid, ito ay naglalarawan ng kanyang ultimate authority. Okay? Then at the same time, kung paano niya pinangasiwaan ang kanyang mga nilalang. At ito ay nagpapakita ng simbolo ng kanyang pagiging hari. So, kung siya ay hari, siyempre siya ay mangunguna sa atin at siya ang hahatol din sa atin bilang mga anak niya na lalaki at babae. So, ang pagkakaroon ng trono ng Diyos, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, doon sa langit, nagpapakita na siya ay kakaiba sa lahat ng nilalang. Okay? Ay ibig sabihin ay distinct ang ating Panginoon at higit pa sa naiisip ng tao ang trono ng Diyos doon sa langit na bayan. Then nagpapakita din dito na kung tayo ay nilikha, pagmamayari ng Panginoon, ay nagpapakita dito na kailangan din natin na sumunod sa pamantayan ng Panginoon na kagaya ng kalikasan at lahat ng mga nilalang, mga kapatid, ay nasa kani-kaniyang kaayusan. Then kailangan natin magtiwala sa pangunguna o leadership ng ating Panginoon. At ito ay napakahalaga upang sa magitan lamang ng Diyos tayo ay natawag na hatulan at ililigtas. Ngayon, Pastor Ray, ang trono ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang royalty upang tayo ay hatulan, ito man ay mabuti at masama. Pakibasa po ninyo doon sa aklat ng Salmo, Kabanata 122, setas na 5. Do'y inilagay ang mga trono para sa paghatol, ang mga trono ng sambahayan ni David. Yan, nakita nyo yung description po ng banal na kasulatan. Ang trono kasi noon ay ito yung trono ng Diyos na makikita mo doon sa tabernacle, no? Tabernakulo. At pag sinabing God's throne, ano po ang naiisip nyo, mga viewers natin? Ibig sabihin, nagpapakita ng kapangyarihan, nagpapakita ng kakayanan, nagpapakita ng
isang gobyerno na pinapangasiwahan ng Panginoon na mayroong justisya, okay, at patas na pakikitungo sa buong pamayanan. So ito ay isang kingly authority, mga kaibigan ko, na pinapakita ng Diyos na siya ay kanyang hahatulan tayo. Ang kanyang paghatol ay wagas, at ang kanyang paghatol ay patas, walang labis at walang kulang. Pero titignan natin paano inilarawan ng Diyos at ang kanyang propeta ang kanyang trono. Pakibasa mo ulit, Pastore, doon sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 6, setas na 1, kung paano ang pagkakita ni Propeta Isaiah sa trono ng Diyos. Isaiah, Kabanata 6, setas na 1. Nung taong mamatay si Haring Usayas, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Yan. Pag ang Diyos ay naupo sa trono, ibig sabihin niyan ay meron siyang gagawin. Ang gagawin ko niya ay sa ihahatol sa mga ngasiwa at kanyang bibigyan ng karampatang hustisya ang kanyang bayan. At ang ating Panginoon, kung dinidescribe ng banal na kasulatan na sa panahon na umupo ang ating Panginoon sa kanyang trono, particularly noong 1844, kung maalala natin yung Millerite movements, nagkaroon ng tinatawag na The Great Disappointment. Ang ating Panginoong Jesus ay namagitan siya kasi naupo na sa trono ang Panginoon. Ibig sabihin, handa na siyang umatol. Handa na siyang magbigay ng kapasyahan. At ang kapasyahang yan ay hindi sa ikapapanganib ng isang matuwid na anak ng Diyos, kundi ito ay kaliligaya niya. Ito yung pag-asang inaasam-asam natin para ma-vindicate yung ating mga pagkukulang, maaari, at ma-vindicate din yung karakter ng Diyos na nasira sa magitan ng pagkakasala natin sa Diyos. So ano itong kanyang hahatulan, Pastore? Pakibasa mo sa Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Ipaliwanag kapag siya ay naupo sa trono ng Panginoon, sangayon sa binabanggit ni Propeta Ezekiel, ipinapakita rin na siya ay nangunguna. The God who rules, the God who reign, the God who judge, and the God who supervise. So, yun ang Diyos natin. At ang kanyang paghatol ay alam natin na patas. At wala tayong may tatago kasi ang sabi po ng banal na kasulatan sangayon sa sulat ni Propeta hindi sa book of Ecclesiastes, what I mean, chapter 12, verse 49, ito man ay mabuti at masama ay hahatulan ng Diyos. Hayag man o lihim ay alam ng Diyos kasi all-knowing ang ating Panginoon at ang kanyang sovereignty ay talagang sa buong sansinukob. Ang sansinukob sa English ay the entire universe. At alam natin na sa lahat ng planeta na nilikha ng Diyos na bawat galaxy na merong mga galactic planets ay tayo lamang ang binibigyan ng pansin upang tayo ay bigyan ng karampatang paghatol ng Panginoon. Ang pagkakasala man ay ginawa ng hayag o ang pagkakasala naman ay ginawang inililihim. Kaya mabuti man yan o masama. Kaya yan ay napakapatas ng ating Panginoon. Pakibasa mo ba, Pastor Ray, sa Ecclesiastes chapter 5, verse 2. Ecclesiastes chapter 5, verse 2, kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag kang mabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos, sapagat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya kaunti lamang ang iyong mga salita. Yan, kasi kung minsan ay sabi nga ni Pablo ay kung sumagot ka, yes. Kung yes or yes, kung no ay no. Kahit ang Panginoon kasi baka mamaya ay magkamali tayo sa binabanggit. Kaya nga, sa tuwing tayo ay magsasalita laban sa ating kapwa ay pag-isipan muna natin ng makaisang daang beses bago natin banggitin yung salita nakakasakit. Kasi my friend, ay may nakakasakit na salita. Minsan ay humahatol tayo base sa ating sariling pakiramdam, base sa ating sariling pangunawa, hindi naman tayo Diyos. Ang may karampatan lamang yan na
gagawa ng bagay na yan ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas. Pero bibigyan din tayo ng panahon na yan pagdating doon na sa langit na bayan kapag tayo ay ililigtas at magbabakasyon tayo doon ng 1,000 taon na maupo sa trono ng Diyos at pag pinaupo tayo, siyempre, isinasalita ng Panginoon doon sa paglilitis at kung naging saksi man tayo sa mga paghatol at paglilitis ng Panginoon, ay ibig sabihin yan ay dahil tayo ay mga anak na lalaki at babae ng Panginoon. Ang isa pa, Pastor Ray, ay pakibasa mo nga sa Jeremiah chapter 17, verse 12. Isang maluhating trono na itinaas mula ng pasimula ang lugar ng aming santuario. Ang